si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, pupunta na po tayo doon sa mismong kinakapanayan po si Congressman Sandro Marcos, mga bossing. Grabe tong si YouTube mag-shadow ban na naman, no? Minamayat-maya kami. Biruin nyo, tingnan nyo mga kababayan, ha? Buwan-buwan yata naka-shadow ban kami kay YouTube. Nag-umpisa tayo, wala pang 1 minuto, 177 na nag-uumpisa yung live natin, yung viewers. Tapos ihinto niya hanggang 200 lang ililimit niya. Pero bahala ka YouTube, no? Kahit i-shadow ban mo kami na i-shadow ban, tuloy-tuloy lang kami. Madami naman dyan nanonood sa replay. Tuloy. Game, eto na po si Kong Sandro Marcos. Sabi ni Jordan G, oh, may kakaiba, ano? Oo, kasi kapag kayong ganyan, let's say, pag open mo, you know, pag open mo yung camera mo, lalagpas 1 minuto, sabay susulpot yung unang bugso ng viewers. 200, 100, kagaya ngayon, 177. Tapos ini-stop na niya na i-share yung ano kaya kayo na lang po ang mag-share diyan. Marami talagang it was part of me kind of saw it coming. Actually, hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow! Yan, magkakaalaman kung ano ang kakupalan ng mga Duterte. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangapa niya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang. Siyempre, kapag ka ikaw ay nangangampanya, sino ang hihingin mo suporta? Siyempre, yung nandoon sa posisyon, ano? Yung ayan, kagaya niyan. Normal naman yun, mga kababayan eh. 'Di ba, ang humingi ng suporta, at least ito kay Sandro Marcos, sinasabi at inaamin lahat. Sabi ni JC Most, DDS kasi, yan, may nag-report, shadow ban. Okay lang po yun, walang problema dyan, no? Tuloy-tuloy lang po tayo. Tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambang. Sabi ni JC, sabi ni, ano ba yan? Benyu Very Fun. O, aasarin na naman mga DDS kamukha ni Jake. Yun lang naman po kasi ang pinangaano nila, pinambabato nila dito kay Sandro Marcos eh. Pansinin niyo po ang mga DDS. Usapang political po. Pero, miski po dyan sa impeachment ng Vice Presidente, mga kababayan, usapang political, mga boss mo siya. Pero kapag ka naiipit, nagigipit sila, ano sasabihin nila? Sasabihin nila, ay bangag ka kasi. Adik ka din kasi. Sinusuportahan mo si bangag. No, sasabihin pa sa iyo, wala kang alam. Pero ang totoo, sila yung mga walang alam po talaga. Di ba? Lang doon. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Nandun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabalak pa ngayon presidente. exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang mabanggitin sino. Hinarap sa 3 tao, so hindi humarap si dating Pangulong Duterte, okay? Sino yung 3 tao? May nagsabi diyan kanina eh. May nagsabi diyan si Bongo daw yung isa, sino pa yung iba? But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc. Bakit ganun? Ano plano mo? Ano ang magagawa mo para sa amin? Bakit ganun? No, hindi ba dapat ano ang magagawa mo para sa bayang Pilipinas? Ano ang i-share mo o ihahain mo para sa bayang Pilipinas? Di ba, Tina B? Bakit ganun? Umpisa pa lang, ano magagawa mo sa amin? Bakit makasarili yata talaga itong mga ito?
And then there was one person who's a sitting official now, or lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that. Ayan nga, sabihin nyo nga ngayon sa akin kung meron pa ding echo, no, binaba ko na, ewan ko na lang. Wala na ako ibang pipihitin dito eh. No, sabihin nyo sa akin kung may echo pa din yung kay Sandro Marcos. Sabi ni Bahay New Berry Fan, Bongo, Roque, Panelo. Okay. Kay Roque, spokesperson, siguro yung dalawa, Ubra, yung Bongo at saka yung Panelo. Pero yung Roque, baka hindi, no? Kami yung mamimili ng ES. Kami yung mamimili ng speaker. Sila ang mamimili ng executive secretary. Sila ang mamimili ng speaker. Dali, bakit ganun? So gusto nila na sigurado na parang sila pa din ang nakaupo sa Malacanang. Gusto nila na sigurado na nasa kanila pa rin ang kapangyarihan. Kami mamimili ng Senate President. Kami mamimili ng Secretary. Basta marami silang hinihingi. Puro pang kasakiman yata yung iniisip ng mga Duterte Imagine saying, And then when we left the palace, kami yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's it's Kumbaga parang magiging puppet ni dating Pangulong Duterte o puppet ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman uubre yun. Sa isang tao na gusto pong unlad ang mamamayang Pilipino, no? Mapaunlad ang buong bansa, mga kababayan. Hindi yan papasakop dun sa alam nilang mga ganid. Oh, 'di ba? Abing sulit, no more EcoBoss. Nakita ko na talaga. Alam ko na kung ganun, no? Yung auxiliary input, yun pala yun. Fine, go. There was a lot of play. There was a lot of play. And there were many people who, I guess, were vying to take power away. yes. So PRTV at BZN, you just got your new supercut of the day. That 1,000 new supercuts come out of that. Grabe, ano? Gusto nila, sabi sila ng sabi, si Bongbong Marcos ang ayaw umalis sa kapangyarihan. Si Bongbong Marcos ang magno-no election sa 2028. Dati pa lang pala, iba na ang magiging presidente, pero gusto nila, sila pa din ang may hawak doon sa presidente na yun. Grabe, sabi ni Pink Cadillac, pag ginawang DND secretary, yang si Sara, matuluyan tayo gawin ang... yun, di ba yun yung hinihiling dati ng vice-presidente, maging Department of National Defense? Kaya lang dinagay doon sa Department of Education. Kaya lang nagtaka ko, bakit Department of Education? Yung mga nakikita natin na mga pagsasalita at pagharap sa publiko ng vice-presidente, mga kababayan, Diyos ko po, Lord. Lutang. Kung dati po, no, doon sa mga bardagulan natin, mga kababayan, kung dati doon sa mga bardagulan natin, mga bossing chipamo, sir, ang linoloko natin, ang binibiro natin, binabardugal natin si Atty. Leni Robredo. Bakit po? Dahil paulit-ulit yung kanyang mga sinasabi. Actually, yung kay Atty. Leni Robredo, kay Mayor Leni Robredo, naiintindihan naman po talaga natin Di ba? Binabardagul lang natin siya dahil inuulit niya yung mga sinasabi niya. Pero sa totoo lang, may sense yung sinasabi nun. Pero dito sa vice-presidente, mga kababayan, ang lagi mong maririnig ay mas lutang. Hindi ko pwedeng sabihin mas lutang. Lutang talaga, mga kababayan. Tuloy. I'm sorry, Mr. President. Very existential. Biruin mo, ayaw pang ipasabi pa ng presidente natin iyan, mga kababayan, di ba? Hayaan mo silang bumanat na lang sila ang bumanat, hayaan mo na. Tayo, tahimik na lang tayo. Importante sa atin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Sabi ni Lolo Yul, Miami, audio galing sa cellphone, Boss Mark, ang nag-echo. Wala na ako cellphone. Wala, hindi naman Nagtitingin ako nung sales namin doon sa gym.
no, ngayong araw. Kailangan maka $3,000 naman kami ngayong araw doon sa gym. Para tuloy-tuloy ang ligaya. At tapos makikita ng mga DDS, bibili ako ng bagong Cybertruck. Anak ng putek na yan. Sasabihin na naman yung mga DDS, bayaran si Mark Ramos, bumili ng Cybertruck. Sasabihin, yung MR na yan na nandiyan sa ilalim ng pangalan niya, Martin Romualdez siya. Galing kay Martin, yung pinambili ng Cybertruck. Utang na nyo. Puro kayo kalokohan.